sa akin yung inyong tag dito, ang inyong mga email addresses kasi alim na files ito, mahirap kung sa Messenger lang. So, through Messenger, paki-send sa akin yung inyong email addresses and then we'll give you a soft copy of our lectures. Okay, so today ay katulad nga ng nasabi, today is the last day of the 6 lesson series on methods of personal and group evangelism. So let me start with our final slides, set of slides. At, okay, so balikan natin. Ang ating starting point is Matthew 28:18 to 20. Itong tawag natin dito ay Great Commission. We exist in the world today even though we are, sabi nga, ay citizens of heaven because of the Great Commission. And we are mandated because if we love God and we love people, ito ang ating dapat ginagawa. Ito ang ating mission. So, kaya nga ang ating series ay sinimula natin sa biblical description ng natawag nating mission. Okay? So, ang definition ni Professor Barry Jones ng mission is this: God's purpose in the world to create and sanctify a people for His own glory who will dwell in His uninhibited reign characterized by justice and peace. Okay, so it's about creating, about sanctifying, and yung justice and peace that is supposed to be given starting from the Garden of Eden ay ma-restore. So, balik ito at hindi mangyayari yon without the things in between, yung sa creation and yung uninhibited reign, yung pagbabalik at ng dating lahat ng mga bagay sa pag-establish ng ating Panginoong Diyos ng kanyang final kingdom on earth, na siya na talaga ang magiging hari, is characterized ng katarungan at kapayapaan. Okay, so alam natin ito ang dahilan kung bakit tayo nanampalataya, dahil sa buhay na sa mundo, minsan nga mahirap isik yung justice and peace. So, bago tayo magpatuloy sa ating final lesson, ay gusto ko rin, katulad nung nakaugalian natin, ay meron muna tayong maiksing quiz. Okay? So, sabi dito sa unang question natin, sa questions natin sa session 5, the first question is, Christ died for our sins and rose from the dead. Is a summary of what Bible passage? Okay? So, alin dito yung nagko-contain ng the death and resurrection of Jesus Christ? So, A, Romans 3:23, Romans 6:23, B, letter C, 1 Corinthians 15:3 to 4, and Ephesians 2:8 to 9. All of this actually ay na-take up natin a part of how we should present the gospel or the good news or to do evangelism. Okay? So, yan anong answer niyo dyan? Okay? So, the correct answer there is letter C. Pag pinignan niyo yung Bible, ang inyong Bible, ito yung sinasabi, the death and he died and he rose from the dead. Okay? Yung ating approach nga yung Evantel. Of course, hindi naman natin kailangan i-copy ng word for word yung ating pinanood na video noong isang linggo na ang opening statement, sabi niya, has anyone ever taken a Bible and shown you how you can know that you're going to heaven? So, it is what you call an approach para opening conversation sa gusto nating i-win. So, ano ito? Which element here? A, B, or C, and D? Parang sinabi ko na pala. Ang answer is letter A, di ba? When we approach anyone to share the gospel, this is a good starting point. Okay?
Has anyone ever taken a Bible and shown you how you can know that you're going to heaven? Kasi the Bible is about heaven and hell, of course. So, pag sinabi niyang, yes, I am open or I am ready to know how I can go to heaven, then we can start with our presentation na alam natin na pag-usapan natin ay tatlong part. Okay? So, number 3 question, which of the following is not an illustration used in the Evantel method of gospel presentation? O, medyo mahaba, bakibasan nyo muna bago kayo mag-final answer. Okay, meron bang nakasagot na? Tingnan natin. Sa number 4, letter number 3, the correct answer is letter D. It's not part kasi yun yan ang closing. Okay? So, letter D ang answer dyan. Question 4. Non-Christians are comfortable talking about what 3 areas? 1, 2, 3, and 4. Yung sabi nating unchurched or sabi nating hindi pa believer, alin ang gusto nilang pag-usapan lagi? Especially sabi nating new acquaintances. Anong answer? Okay. Letter B, tama. Di ba ito yung pattern ng presentation ng gospel dapat. Then, the reference of course, tong Christ's death, burial, and resurrection, ang tawag natin dito, it's the good news, actually. Yun ang good news. Mission, witness, and evangelism, actually, ito yung ating responsibility. Okay? And last question, can you be assured that you've trusted in Christ even if you can't remember the exact moment that you crossed over from death to life? Ito ang 4 na answer. Kasi commission ito ay subject sa debates, itong question na to. Lalo na pag pinag-usapan yung election at predestination. Okay, so the correct answer, tingnan natin, may sumagot na ba? Wala pa. Walang sumasagot sa chat box. Hello. Okay, the correct answer is letter C. Okay? Hindi man mahalaga kung kailan ka talaga o yung araw na na-born again ka, ang importante, anong ginagawa mo dahil na-born again ka na. Okay, so yan po yung last quiz natin. And congratulations, alam ko mayroong sigurong almost perfect sa lahat ng ating mga naging questions. Okay, so today, the last topic is following up. Sa G12 system, ang tawag natin dito, consolidation. It's very, very important kasi ito ay dapat talagang ginagawa natin para ma-verify at higit sa lahat, hindi masayang yung initial seed na itanim natin, na tinanggap, na ipunla. Importante na atin itong i-verify at higit sa lahat, tulungan yung seed na yon na lumago. Kasi kahit sa 1 Corinthians chapter 3 yata yun, sabi niya ay merong nagtatanim, merong nagdidilig. Sabi nga ni Paul, si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang nagpapalago ay si Jesus Christ, ang ating Panginoon or Holy Spirit. So, pag-usapan natin ito,
na hoping na yun nga, kahit sa G12, ang ating pinapaalala lagi, win, consolidate. Win, consolidate should not be what you call taken separately. When you win somebody to the Lord, it is also your responsibility to start the discipleship process sa Kanya. Kaya nga yung consolidate is in between winning and discipleship, or win, consolidate, disciple said. Pagka dito nag-fail, hindi mapapatuloy yung discipleship. Pero tandaan natin, yun nga, the Great Commission is go and make disciples of all nations. Ito yung nasabi ko rin kanina, di ba? All authority in heaven, sabi ni Jesus Christ, has been given to me. Therefore, go and make disciples, baptize of all nations. Maganda yung pagka-translate nito sa The Message. Mas sa pagka-translate ni Dr. Eugene Peterson, ganito yung kanyang sinabi. Sabi niya, God authorized and commanded me to commission you. Yun yung Matthew 28:18. And then sabi niya, go and train everyone you meet, far and near, in this way of life. Diba? Yan ang discipleship. Training in this way of life. Go train everyone, marking them by baptism in the threefold name, Father, Son, and Holy Spirit. Then instruct them in the practice of all I have commanded you. That is actually the main heart of discipleship. Sabi niyo na, I'll be with you as you do this day after day, right up to the end of the age. Yan yung pagkasulat sa The Message. Kaya dito maliwanag mismo. As we go, actually, yung talagang word na ginamit doon, ang talagang meaning as we go. Ibig sabihin, habang tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay, ang ating responsibilidad ay magturo at magsanay. Okay? Katulad ng ating pinag-usapan din ng umaga sa ating worship, training is better than trying. So, training is two parts. May part ang trainer o ang mentor, may part din ang tinetrain. So, yun ang gusto ko lang isingit sa slides na to. Okay, so today, dalawang part actually ang follow-up. The first part is the immediate follow-up. The question we have is, why should we do immediate follow-up? Kung matatandaan natin sa G12 system, ating pinapakiusap na pag nawi natin within 72 hours, magkaroon dapat ng follow-up. Follow-up ay dapat ay yun nga, may verification, and then yung mga may follow-up lessons tayo na tinatawag natin consolidation lessons. Now, why do we need to do that? Una nga, the vulnerability of the new believer. Kasi yun nga, sabi natin, binhi pa lang ang tinanggap niya. So, yung sandaling binhi na yon, di ba, alam din natin yung parable of the sower. Lahat ay merong 4 na klase ng lupa. Merong sa tabing daan, merong sa maraming bato, meron sa maraming damo o madawag, at good soil. But yung masama, sabihin natin yung kahit na yun nasa maraming bato o sa daan, pag kinultivate ay nagiging new soil, rich soil. So yun din ang ibig sabihin ng follow-up. Ang ating mga nadala sa Panginoon ay hindi pwedeng i-classify na mabato or madawag or good soil unless we continue working with them. Okay? Then another thing that we should consider why we should do the immediate follow-up is every person can change, di ba? So, and because he has what we call received a changed heart or he has been born again, yung potential niya for change or for continuous change ay napakalaki. Ang totoo nga, ang mas masipag kumisang mag-evangelize ay yung mga bagong believers. Nakakalungkot nga lang kuminsan na yun ang reality. Sila rin ang marimit mag-invite. Kaya lang yun nga, they are not, let's say, they do not have the ability kuminsan to really, what you call,
help those that they invite to really grow. So, kailangan talaga na kung baga sa karanasan natin, after what you call a mountaintop experience na nadadala dahil sa nakilala natin ng Panginoon, yung potential na magbago ang tao ay pinakamataas doon sa starting point. Kasi wala pa sabi nating hindi pa pagod or excited talaga. Number 3, the personal follow-up increases the speed and the probability of spiritual development. Diba? Kapag inasikaso natin kagad, inintay natin, hindi natin sabihin na pinalamig o pinabayaan na mawala yung apoy na ibinigay ng banal na espiritu, yung bilis at saka yung katiyakan na siya ay lalago ay mababawasan. Okay? Kasi sa ibang pamamaraan kuminsan ay yun nga noong ang unang panahon ay yung tinatawag na crusade. And ko alam kung familiar ka dito yung mass evangelization. Okay? Pagka walang follow up, wala ring naalagaan. Siguro naranasan yun na rin yung mga nakasaksi na kayo noong tinatawag na crusade na katulad na ginagawa ni Billy Graham. The last crusade that I remember ay ginawa dito naman ng anak ni Billy Graham, si Franklin Graham. One of the things that they really do before the crusade ay magkaroon sila ng mga tinatawag, netrain sila ng counselors na magpo-follow up after the people na nag-declare na tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay maalagaan o follow up nga. Kasi yun nga, yung development nila ay hindi mangyayari kung walang personal follow-up. It also increases the probability of the multiplication factor. Kasi nga, familiar naman tayo dito, nang tayo tawagin ng Panginoon, sabi niya sa John 15:16, di ba? Sino ang gustong mag-volunteer ng mag-recite ng John 15:16? Anyone? O pakibasa kahit hindi ko kayo nakikita. You did not choose me, yes, but I chose you okay. to go and bear fruits that will last. And fruit that will last. Bear much fruit, di ba? So, yun yung hinihingi ng Diyos na multiplication factor. Okay? When we make an immediate follow-up, yung probability na sila ay makaka-acquire na tinatawag nating multiplication factor ay mas mataas kaysa bayaan natin kasi katulad nga ang pinakamagandang illustration niyan ay yung bata na pinanganak, di ba? Kasi kahit sa description ni Peter, sabi niya ay huwag tayong maging spiritual babies na craving for milk. Sabi din sa Hebrews, but everybody starts with the milk. Pero kapag ang bata nga, ang baby na pabayaan at hindi nabigyan ng, let's say, at the onset, milk, alam natin ang mangyayari. Hindi lamang malnutrition ang mangyayari, kundi death. So, pwedeng mamatay uli yung pinhi. Kaya, very, very important na hindi lamang tayo talaga mag-share ng gospel kapag yun nga, yung response, di ba? Sabi nga natin, 3 part. The human condition, God's response, and our response. Pag ang naging response ay accepting the Lord and Savior, then we are responsible to do the immediate follow-up. Okay, so, ano ang gagawin natin anong contents dapat ng immediate follow-up? Ito yung contents dapat. Okay? Una, bigyan natin sila ng assurance na talagang sila ay ligtas na. Okay? Sabi dito sa John 5:24, ito ang pinakamagandang illustration ng assurance of salvation. Sabi niya, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Siya ay nakatawid na simula sa kamatayan patungo sa buhay. Of course, siguro alam naman natin ibig sabihin ng death na ito.
Death is separation from God. Life is living with God. So, this is our assurance. And marami pang ibang mga parallel verses. 1 John chapter 5, 10 to 11, ito rin ang sinasabi. Sabi niya, if you have Jesus in you, you are assured of eternal life. Okay? So, John 1:12, familiar din tayo, anyone who accepted, sabi niya, who believed him and received him has become given the right to become children of God, adopted children. Sa konsepto ng mga Hudyo, sabi nila, ang adopted children has more rights than the natural or biological children. Ganon ang ating kalagayan sa harap ng Diyos. Kaya dapat itong assurance o kaligtasan, ang katiyakan ng kaligtasan ay maintindihan ng tao. Ang problema nung iba, sabi niya, kapag natiyak ng ligtas siya, baka naman magpabaya. Saka natin pag-usapan yan kasi ang taong naligtas, sigurado ako, hindi magpapabaya dahil naroon sa kanya talaga ang Espiritu ng Panginoon. Pangalawa, na dapat nating pag-usapan, the importance of the church. And of course, sa ating system, the church is actually divided into small groups. Diba? Kaya importante lagi na ma-intindi nila, na may appreciate nila na merong isang maliit na grupo, quote-unquote, cell group or discipleship group, which is part of a church or a congregation. So, itong bagay na ito ay dapat maintindihan na siya ay merong sila isang miyembro ng isang malaking pamilya at ang pamilya na ito hinati-hati sa iba-ibang maliliit na grupo, ang tawag nating D-group o cell group, at yung importansya ng siya ay merong kasama. Katulad sa mensahe rin natin kanina, we are inviting everyone to be part of the quote-unquote small church, which is a cell group or a discipleship group. Pangatlo, the importance of Scripture. Kasi nga, ang pagkain ng kaluluwa ay salita ng Diyos. So kung hindi niya maintindihan, bibigyan ng halaga ang salita ng Diyos o ang kasulatan, hindi siya lalago. So ang ating nga suggestion dito sa immediate follow-up, tulungan natin siyang matuto na magbasahin, let's say particularly yung mga simpleng Gospels, the book of John or the book of Mark, kasi maiksi ito. Wag muna yung mga mahihirap na mga nasa Old Testament. So, importante na makita niya yung value. Kaya nga, importante rin na kung makakayanan natin na kumbinsihin siya na bumili ng Bible o kaya ay maglagay sa kanyang cellphone o gadget, ano man yung laptop, ng mga downloadable na mga Bible applications, meron siya. And then, ang importante dito, mag-aral kayong magkasama. The importance of the Scripture. And then, the importance of prayer. Alam natin, kanina sa ating message, ito yung mga spiritual disciplines. Of course, hindi pa natin masyadong palalimin, hindi wag natin namang bagong-bagoy, i-invite natin mag-fasting. Tapos ay tuwing magkikita tayo, may memorized verse ka na, di ba? Scripture memorization is also part. But in the immediate follow-up, kailangan itong apat na bagay na ito ay mapag-usapan. Okay? So, wala itong bago sa atin. Actually, sa consolidation, naging expert na siguro tayo. Then, bakit ito dapat nating gawin? Kasi, ang totoo, meron ako nakuha isang article sa magazine, na Outreach magazine. At sa isang survey sa Amerika, about yung mga hindi nagsisimbang mga kapitbahay nila. And I believe it is the same here in the Philippines. Mas malalim pa nga kasi konti naman dito sa Pilipinas, pagkaalam ko, ang hindi naniniwala na may Diyos. Okay? Hindi lang sila nagbibihave that there is a God. But in the Outreach Magazine survey in the US, these are what we call mga totoong bagay tungkol sa mga hindi pa bahagi ng anumang simbahan o kaya hindi pa nakakilala sa Panginoon. Now, itong lahat ng qualities na ito na maaring naroon sa nadala natin sa Panginoon
ay mawawala pagka hindi natin na-take advantage at hindi natin siya binigyan ng pagkakataon na bigyan ng immediate follow-up. Ano ba yung receptivity? Okay? Ang sabi sa statistics doon sa survey na ginawa nila, 82% of the unchurched o yung walang pinupuntahang simbahan actually are open to attending church with a friend or acquaintance. So, ibig sabihin, yung lahat ng ating 8 sa dapat 10 na ating madadala sa Panginoon, pag in-invite natin either sa church or sa cell group, lalo na pagka masarap ang pagkain sa cell group, ay siguradong attend yan. Okay? So, sa Pilipinas kasi talagang napaka-importante yan. Pangalawa, opportunity. Okay? The unchurched people have never had a gospel message presented to them before. Kaya hindi talaga sasamba. Hindi na talaga pupunta sa simbahan. O kaya nakasanayan lang na ganun lang yon. Napakaraming nasa Pilipinas, actually, ang alam ko, less than 20%. Lalo na sa probinsya. Mas marami pa nga nagsisimba dito sa Metro Manila ang hindi nagsisimba. Okay? But when somebody invites them, halos, lalo na pagka merong relationships, sa pag-uusapan natin mamaya ng konti, an acquaintance, a new acquaintance, o kaya ay hindi, ang isang findings dito, kahit sa Amerika, least effective sa invitation yung mga may title na katulad namin ng mga pastor. Mas maraming mas malakas or mas mahusay, madaling mag-invite o tanggapin ang invitation ng mga quote-unquote tinatawag nating lay worker. Okay? Kaya huwag natin sayangin yung opportunity nito. Number 3, o findings na Outreach Magazine, positivity. Anong ibig sabihin? While many of us fall into the trap of believing that those who do not attend church have a negative perception, the opposite is true. Most of the unchurched believe pastors and churches are beneficial to the public, and such positive perception should be an encouragement for the local church to reach out to their communities. So walang sabihin natin, unless na merong pangit na karanasan sa mga may sabihin nating leaders or miyembro ng simbahan, halos lahat ng tao pag ini-invite sa church ay pupunta at gustong gawin. Okay? Kaya nga merong awit ng mga bata, kung natatandaan ninyo, sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Okay? Kahit pala adults, base sa survey na ito ng Outreach Magazine, they are excited pagka merong nag-i-invite. Then, pang-apat, courtesy. Okay? So, if we respect their beliefs, and they will also respect us, but the best approach para sila ay talagang, let's say, maserati ng gospel is not to question their practices or to directly tell them that we are in the right and they are in the wrong. Yun ay kawalan ng paggalang. But kung tayo kisimula sa invitation for us to study the Word of God together, sabi, walang tumatanggi. And then, number 5 is, unchurched people are sincere. Ito, nakitang-kita ko ito sa mga karanasan ko na rin. Okay? Hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo, yung isang kasama ko sa opisina, na leader din ng church ngayon, naging member din ng church natin, si Johnny, ano pangalan? Biloria. He's very sincere sa kanyang practice ng kanyang religion. Noon nga minsan ay sa Cagayan de Oro kami. Merong quality circle competition. Magkasama kami sa grupo. Magkasama kami sa kwarto.
Siyempre, isa lang ang television, group sharing kami. Natatawa ako kasi pagka-break, tarong kami sa kwarto. Pagka ako ang nagbukas ng TV, lalagay ko sa sports, basketball, golf. Pag ako ay umalis, sandali, makikita ko lang nasa EWTN na siya. Ano ba yung EWTN? Catholic, uh, Catholic ko yun channel. Sabi ko, ibang klaseng tao na ito. And then, yun nga, eventually, with the grace of God, naging kasama natin siya. Siya isang leader ngayon sa Deeper Life Christian Fellowship sa Singapore. Isa one of the leaders. Ito yung mga bunga ng ating pag-follow up din, pag-aalaga. So, especially yung mga relihiyoso, kapag nadala natin sa Panginoon, niniwala ako, pag inalagaan ng tama, sila rin ang magpapatuloy. Then spirituality, of course, o kaya yung religious, ang mga batao na unchurched kuminsan ay religious pero hindi naintindihan ng spirituality. At higit sa lahat, most of the people, unchurched people, sometimes are even more honest than those who are in the church. Kalungkot isipin. Okay, so, yan ang tungkol sa immediate follow-up. Sorry na medyo malikot ang kamay ko. Okay, so, mamaya, kung may question kayo, ating pag-usapan. Medyo mahaba-haba siguro ang session natin ngayon, kung okay lang sa inyo. Kasi medyo marami tayo dapat kuhanin dito. So, after the short-term follow-up or immediate follow-up, you also have to work on the long-term follow-up. Actually, pwede na natin tawagan itong discipleship. And long-term follow-up means integration into the Christian community and its way of life. So nadala na natin sila, let's say sa church, o the Christian community, o sa cell group. So kailangang maayos natin, makita niya, ma-absorb niya yung way of life na inaasahan sa atin. Of course, itong tatlong nakalista dito ay mga approaches na wala namang masama sa iba. Pero ang lahat ng sinasabi dito ay ang ating long-term follow-up should be what you call intentional. Okay? Intentional. Yung nauna, grupo, ito kailan applicable ito? Yung believe, belong, behave. Kasi nga, yung hindi mo, sabi natin, nasabi sa prayer kanina ni yan, yung sinatawag nating divine appointment. Okay? Na hindi sinasadya, nagkakwentuhan lang. And because you are courageous enough and you are actually really interested in sharing the good news, meron tayong makakausap talaga na first encounter pa lang natin ay tatanggap. Now, kung magkakaroon tayo ng pinagalaw ko yung mouse, immediate follow-up, then he or she will find a community that he or she will belong. Pagka siya ay kasama na ng community, yung behaving to become like Jesus, not like us, like Jesus, madali nang gawin. So yun yung long term. Kaya nga papasok siya sa iba-ibang stages ng ating discipleship training. Okay? Ito namang isa, yung belong, believe, behave. Ito naman yung isang approach na yun nga, tinatawag natin sa ibang approach ito, yung seeker-sensitive approach. Na kung ano man ang kalagayan niya sa buhay, ano man ang pinanggalingan niya, siya man ay from a broken family, siya ay dating addict, siya ay kung ano-anong issue, if that person, because of our relationship with that person, meron siyang nakikita na parang tinatanggap siya for who he is, then chances through prayers and through our interaction with that person, will come to believe and be saved. And then of course, later on, pag nag-long-term follow-up tayo, ibig sabihin, patuloy tayo makikipag-aralan sa kanya. Then, yung behavior na inaasahan, yung character of Christ is madidevelop.
itong medyo bandang huli, ito ay counter sa actually sa tama. Kasi kung minsan nga, ang nangyayari dito, pinipili natin. If you do not behave like us, even if you belong to, to our group, inuuna natin siya munang magbago bago natin siya i-share ang gospel, hindi magiging effective ang ating winning. Actually, hindi makakawin ka kung minsan. Kasi gusto muna natin siyang magbago bago siya maniwala. So, sinama ko lang ito kasi kumihan ito yung naging paraan natin. Okay? Kasi nakita natin siya, tapos nakilala natin siya, pero sabi natin, imposibleng maligtas ang taong ito, kaya bayaan na lang natin siya. Sana wag nating gawin itong bandang huli, kaya nasa huli ito, it's not the approach ng evangelism. The first two, I better approach. This one, we cannot evangelize if we wait for people to behave first before we share them the gospel. Okay, just a note. And then, ito yung isang medyo sensitive na topic ngayon. Kasi noong unang panahon, ito nga yung example ng eunuch, okay? Immediately after na mag-confess ng kanyang faith, ay ang ginagawa noong unang panahon ay binabaptize agad. Itong Acts chapter 10, 47 to 48 is the story between Cornelius, actually, di ba? Si Cornelius ito. Meron pang isang istorya, yung sa eunuch, si Philip. Nakita ng tubig, binaptize. Okay, so wala akong masyadong panahon para i-recall itong story na ito. Pero ito is the family of Cornelius, si Peter ang naririto. So, pero si Philip ay ganoon din. Pero ngayong panahon natin, ito nga yung question na pinost din ni Dr. Barry Jones. Sabi niya, ito balikan natin, ito yung lumang practice. Immediately, binabaptize. Dito sa ating panahon ngayon, sabi dito, why do you think the church went from baptism immediately following a conversion to a period of a long time of instruction before baptism within the first centuries? Okay? So, ang totoo, ang talagang nangyari noong first centuries, even not today, even ngayon, at totoo nangyayari ay nagkakaroon muna ng tinatawag nating short-term discipleship before baptism. Kung gusto nating maging mas effective at maging mas meaningful ang baptism. So, I just posted this at pinost din niya, pero hindi natin kailangang pag-usapan ngayon ito. But, ang gusto ko lang ma-realize natin ay bago siya mag-ministry, ay makadaan din sa baptism. Napaka-importante na ang nagmaminister, nagsisimula ng maging part, let's say, ng leadership or magkaroon ng ministry sa church, ay nababaptize muna. Okay? So, yun po ang gusto ko lang isingit. Basta hindi masyadong related, but importante ito. Kung may tanong, ay pwede pag-usapan later. And so, ano ang points natin ngayong umaga? Ngayong hapon pala. Okay? So, there are 2, 3, 5 things uli na huling gusto ko maalaala natin tungkol sa ating training. Now, the first one, the Great Commission is a call to make disciples who live for Christ and not a call to make converts who only assent to a belief in Christ. So, ang solusyon is magkaroon ng follow-up. We can, converting is actually a work of the Holy Spirit, but yung pag-aalaga, after they have responded to the invitation from us and through the work of the Holy Spirit, then yung assent nila to believe in Christ, kailangan ma-verify at higit sa lahat, kaya nga ang sabi, go make disciples. Okay? Number 2, it's important to talk to new believers about assurance of salvation. They will continue to sin. Alam natin yon, but that does not mean they quit being a Christian when they go back to sin. Merong mga panahon na talagang magkakasala pa rin sila at minsan ay mawawala. Pero kailangan natin ng patience para patuloy na i-follow up
ang kahit na sabihin natin, lalo na sa mga baguhan, at ito naririnig natin lagi sa mga kabataan, ay yung lay low, di ba? Lay low muna kasi nagkaganito, lay low muna dahil ganon, lay low muna dahil hindi ko nakakasundo yung isa. At sa mga nagdi-disciple dati, sa mga nakaranas na mag-consolidate, alam natin ito na wag tayong, kasi kung minsan ang unang sumuko ay, at ang unang nagkukwit ay yung nag-win, yung nagdi-disciple. Okay? Number 3, youth believers also need to know about church involvement, reading the Bible, and praying. Yun nga ating pinag-usapan kanina. Then, long-term follow-up involves getting new Christians on a trajectory of growth in Christ. Kaya nga yung behavior, yung believe and behave. So, yun yung ibig sabihin noon. Kailangan, kung talagang naligtas siya, magkapakita siya ng fruit or growth or change or new spiritual disciplines. And lastly, in the early church, as the gospel spread to people with less and less familiarity with the one true God, it became necessary for people to be trained in the faith. Actually, ito yung sagot doon sa tanong. Kung balikan natin yung tanong. Dito. Okay? Bakit nagbago? Hindi agad nagbabaptize. Kasi yung unang mga grupo noon ay talagang very familiar with the Jewish, actually yung Judeo-Christian faith. Kaya ang totoo, yung Judaism at saka Christianity at the onset ay halos nag-overlap. Kaya nagbabaptize sila agad dahil nagbabaptize yung proselytes ng mga Hudyo. But because dito sa huling panahon, especially in the early church, let's say the 2nd, the 3rd century, ay ang lumabas na nga sa Jew. Ang mga na maraming mas malakas na kumalat is the Gentiles. Because of the ministry of Paul, because of the ministry of the early church fathers, yung familiarity, let's say, with the life of Christ and with his teachings, ay hindi kasing lalim noong familiarity ng mga unang Kristiyano, ng mga Hudyo rin. So, doon nagsimula na hindi immediately binabaptize. So, yun lang ang background noon. So, ang tanong, pagka ba ako hindi nagbabaptize ka agad, nagkakasala, o nagkakamali ako sa pag-aalaga, kayo na lang ang sumagot. Of course, dati, yan din ang aking belief na kapag ka hindi na baptize, ay hindi na makakarating sa langit dahil hindi ligtas. So, huwag nating pag-usapan ngayon yan. Medyo critical na usapan yan. Spent lots of time with my uncles na mga missionary noon tungkol sa topic na yan. So, huwag na muna natin pag-usapan. Okay? So, lastly, meron tayong dalawang questions. If you were to lead someone to Christ on a chance encounter and only you had a short time for immediate follow-up, what would you say? Okay? So number 2, in the early church, there was a danger of people bringing the worldview of their culture into the church. What unbiblical worldviews of your culture are trying to sneak on your church? So, bago tayo magtapos ngayon, gusto ko ngatiin natin sa 20 plus ang naririto sa ating grupo. Gawin natin 4 na grupo, Sister Marga. Gusto kong yung first 2 groups ay sagutin yung letter number 1, yung kulay blue, at yung last 3 and 4 ay sagutin itong question number 2. Okay, paki-picturean nyo lang. So, Sister Marga, kung pwede ay start, stop share. Maghati tayo sa 4 na grupo, pag-usapan natin yung 2 question. And mamaya pagkatapos ay sagutin natin bago natin siguro na 10 to 15 minutes magkaroon tayo ng sharing. Then after that ay ating i-close ang ating training ngayon, and also to entertain kung mayroong questions ay ating tatanggapin pa rin. Okay, so nariyan ba si Sister Marga? Okay.
Okay na po. Okay, o sige. You can join room na po. 1 and 2, yung first question. Stop 3 ko na po ba yung Facebook? Okay, pwede na. Okay. Yung pangalan sa Facebook, pwede nyo pag-isipan. Yung Facebook Live, Yes, please. Pastor? Yeah, pwede na i-stop na Hindi ko marinig. Ay, on sorry. Facebook. Ano pa? Pwede nang wala na yung live. Wala na. Okay, sige po.